verse. Sa Pahayag chapter 4 verse 11, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan. Sila'y nilalang mo at pinapanatili. Ayan, prepare ourselves into worship. Kung may mga bata man po, watch your children all times. Please turn your cell phone off or put on silent mode. At no noise. Please avoid making noise so as not to disturb to others. At ang pinakamahalaga sa lahat ay stay focused. Please stay focused on worship and the Word of God. Ayan, let's pray. Yes, Heavenly Father, Lord, we thank you, Panginoon, for this day, Lord God. Muli mo kami pinagkatipon-tipon ng iyong mga anak, Panginoon, upang, Panginoon, na magpuri, magpasalamat, Panginoon, sa araw na to, Lord God, na ikaw lang ang maitaas, Panginoon. At Lord, patuloy kami nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan, nagpapakalinis ng aming mga puso, ng aming mga isipan, Panginoon, ano man ang pagkukulang namin, Lord, sa isip, salita, sa gawa, Panginoon, patuloy mo kaming patawarin, Lord God. At Panginoon, pagkalinisin yung banal na dugo, Panginoon. Panginoon, dinadalangin namin, Lord God, maging sa pag-worship, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang maitaas, ikaw ang siyang mapurihan, Panginoon. Maibigay namin yung 100% na papuri para sa iyo, Panginoon, at sama-sama anghel, Panginoon, ang makasama namin sa araw na to, Lord God. Maging, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na aming maririnig, Lord. Hindi lang tumimo, pumasok sa aming mga tenga, hindi tumimo sa aming mga puso, at maig sa buhay ng bawat isa. Makita sa bawat isa, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. At Lord God, Panginoon, sa mga wala pa, Panginoon, sa aming mga kapatid na nakakasama namin sa paglilingkod at pagpupuri sa iyo, Panginoon, patuloy mo sa langingatan at makasama namin sila, Panginoon, sa pag-aawitan, sa pagsasayaw, Panginoon, ay para lamang sa iyo, Panginoon. Maging, Panginoon, sa mag-tithes and offering, Lord, ikaw ang siyang, Panginoon, na makita na ang pagpapala, Panginoon, sa iyo lahat ng ito, Panginoon, dahil wala kami, O God. Maraming salamat, Lord God, dahil patuloy mo pinaparanas ang pagpapala at ang mga blessing na patuloy namin natatanggap sa araw-araw, O God. Maraming salamat, Lord God. Patuloy namin ito itinataas sa iyo, Panginoon. Ikaw ang maitaas, ikaw ang madakila at mapasalamatan sa araw na ito, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah! Bago tayo magsimula, kamayan mo naman ang iyong mga katabi. Ayan! Tayo ay magsasaya. Amen! Hallelujah! Sa
worship our Lord, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, nakidakila mo, O God, sa lahat ng biyaya, Panginoon, nang nararanasan ng bawat isa, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na nakibuti mo, O God. Patuloy natin kami ng ating Diyos. Lord, we glorify your name, Panginoon. We praise you, O God. Yes, Lord, hallelujah. Hindi sa lakas, hindi sa lakas, hindi sa galing, kundi sa banal na Espiritu.
dakila ka, O God. Patuloy ka namin pupurihin at aawitan, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa gitna ng gulo, Lord, na naranasan ng bawat isa, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na palagi ka namin kasama. Yes, Lord God. Hallelujah.
Manatili pong nakatayo ang lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon na hango sa Gawa 27, chapter 23 hanggang 26. Sabay-sabay po nating basahin. Nagpakita sa aking kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na nagmamay-ari sa akin, at siya kong pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador, alang-alang sa iyo, ililigtas ng Diyos ang lahat ng kasama mong naglalakbay. Kaya, tibayan ninyo ang inyong loob. Mga kasama, nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Kaya lamang mapapadpad tayo sa isang pulo. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na dakila at tapat, Panginoon. Tunay nga na there is power in the name of Jesus. Sa iyong pangalan, Panginoon, ang bawat isa ay patuloy na naninigluhod, Panginoon, patuloy na sumasamba at nananangan sapagkat apart from you, Lord, wala po kaming kayang gawin. Ikaw lamang ang Diyos na nagbabago ng aming mga buhay, ang buhay na kung saan, Panginoon, naging taliwas sa pagsunod sa iyo. Ngunit ngayon, Panginoon, hinahayaan mo kami makalakad ng naaayon sa iyong kalooban. Ama, kung paano mong pinalakas si Pablo at pinalakas ang mga kasama niya, Panginoon, sa bingit ng kamatayan, ikaw ang Diyos din na magpapalakas sa amin ngayon, Panginoon. Hayaan mo na makita sa bawat isa sa amin na ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Ikaw ang Diyos na tapat kailanman at hindi nagkukulang, Panginoon. Ama, maraming salamat sapagkat alam namin, Panginoon, mangungusap ka sa umagang ito. Ama, itago mo ako sa iyong likuran. Hayaan mo ikaw ang siyang mangusap sa aming harapan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita na patuloy mong pinapaalam sa amin, Panginoon. Sa pamamagitan ng buhay ni Pablo at sa kanyang journey papunta sa Roma, Panginoon, hayaan mo, Lord, bawat encouragement na ibinigay mo kay Pablo, ilagay mo rin po sa aming mga puso. Holy Spirit, lead us, teach us, guide us, and ikaw ang maging pastor ng tupang ito, Panginoon. Lahat kami ay tupa mo, Panginoon. You are our great pastor. That's why we commit to you this very worship of our hearts, a sacrifice of worship in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, magsimpo na po ang lahat sa biyaya ng ating Panginoon. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Ayan, sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Ayan, mga kapatid, may mga upuan pa po rito. Ayan. Dito po, meron pa po sa labas. Meron pa po tayong 1, 2, 3, 4, 5. Meron pa tayong 5 upuan dito sa labas. Ayan, yung mga nasa loob ng mga kapatid na ate, pakibantayan po yung ating mga youth. Ayan, so tayo pong lahat ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Amen po ba? So, last week po, not 2 weeks ago, because last week po meron tayong invited na preacher, which is si Brother Raymart from Bambang, Bulacan. So, napakabuti ng ating Panginoon. Ang kanya po ay topic ay Acts 27, ngunit ang Diyos po ay talagang naglagay ng bigat sa aking puso na maipangaral muli ang Acts 27. So, tayo po ay babalik-aral na napag-aralan natin last week. So, recap lang po 2 weeks ago, we studied Acts or Gawa, chapter 29, God's will must prevail. Sabi mo sa katabi mo, ang kalooban ng Diyos ang siyang magtatagumpay. Amen? So, siya po yung talagang, yung kahit anumang gawin natin, no? Kung tayo sa Diyos tayo. Amen? Kahit anong pagmamatigas nating lumayo sa Diyos, tayo ay babalik ng Diyos sa Kanya. So, ganun din po yung pag-aaralan natin sa umagang ito. So, sabi po dito, na pag-aralan po natin, alam niyo po ba,
opportunities, si Pablo po ay he didn't miss the chance to testify and proclaim the goodness of God. Amen? Saan? Mapapunta man siya sa Corinto, Thessalonica, Efeso, at hanggang dito sa Jerusalem nang siya'y bumalik at papunta ng Roma, saan man siya dali ng ating Panginoon, dala-dala niya ang kabutihan ng Diyos sa kanya. Amen po ba? At sa umagang ito, ayun po yung nais na makita ng Diyos, na makita natin sa umagang ito. And kung paanong pinoclaim, pinahayag ni Pablo ang mabuting balita, ganun din ang ating gagawin. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nakaupo dyan para sa wala. Amen? Kundi bawat salitang ating pinapakinggan ay para sa atin upang tayo ay matransform. Sabi mo sa katabi mo, the Word of God is transformative. Amen? Tina-transform niya. That is the very miracle na ginagawa sa atin ng Panginoon. We cannot change ourselves. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. But God can. Amen? God, He always do something na miracle sa buhay natin. Maliban sa pagpapagaling, maliban sa provision, higit sa lahat, transformation. Amen? Yun yung pinakamagandang miracle na ginagawa ng Panginoon sa atin. At ganoon din yung testimony ni Apostol Pablo. Nakita natin na kahit si Pablo ay hindi basta-basta yung background ni Pablo. Para sa mga hindi nakakaalam, si Pablo po ay isang persecutor. Higit siya na masugid na tagasunod ng kautusan. Pag sinabing kautusan, we are talking about Abrahamic and Mosaic law. Yung batas na binigay kay Moses, yung mga kautusan na yan, from the book of laws na yan, ay masugid pong sinusunod yan ni Apostol Pablo. Isa siyang Pariseo bago tawagin ng ating Panginoon. At bawat tumataliwas sa Judaismo, pinapatay. At isa po siya sa gumagawa noon. Pero paano siyang binaba ng Diyos? Amen? Nakikita natin sa bawat testimony niya, consistent po yung kanyang sinasabi. Amen po ba? Humarap siya sa mga taga-Efeso, humarap siya sa mga taga-Thessalonica, Corinto, at maging sa mga pinakamataas na opisyales, pareho ang kanyang pinapahayag. Amen? It is not about us, but it is about the goodness of our living God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi patungkol sa atin, kundi patungkol sa Diyos na handang and very willing na baguhin yung puso natin. Amen? Kung paano binago si Pablo, ganun din tayo. Sabi dito, hindi ito naging hadlang. Yung pagiging Pariseo niya, hindi naging hadlang upang maganap ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Kung paano siyang naging mabuting tagasunod ng kautusan, masigit siyang naging masugid na tagapagsunod ni Kristo. Sabi mo sa katabi mo, we are followers of Christ. Amen? Tagasunod tayo ng Panginoong Jesucristo. Hindi tayo tagasunod ng pastor. Hindi tayo tagasunod ng kung sino paman. Ang ating nire-representa ay si Kristo. Sabi mo sa katabi mo, si Kristo. Amen? Sabi dito kung paano siyang naging masugid na tagasunod ng kautusan, masigit siyang naging masugid na tagasunod ni Kristo. Which is, ayun yung prinuklima niya, ayun yung tinestify niya, ayun yung dinepensahan niya sa harapan ni Haring Agripa dito sa chapter 26. Kung paano siya binago ng ating Panginoon. Hindi binago ng sarili niya. Kasi, syempre minsan, tayo ay nakakapagpahayag na kaya nating baguhin ang ating sarili. Which, we never, sabi mo sa katabi mo, we can never change ourselves. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Unless magpasakop tayo sa kapangyarihan ni Kristo. At ayun yung pinangangaral ni Apostol Pablo. That's why, it makes him humble. Sabi mo sa katabi mo, it makes him humble. Titulado na siya. Pariseo siya. Hindi siya basta-basta.
But the very salvation na natanggap niya, ayun yung naging dahilan para magpakumbaba siya. Amen? Sino naka-experience na ito? Di ba? Dati we cannot change ourselves. Talaga naman, we try, we ought to change ourselves. Pero lumalabas talaga yung human nature natin. Amen po ba? The gospel makes us humble. The gospel makes us able to defend our faith. Di mo kayang depensahan yung pananampalataya mo, lalo na sa harapan ng mga marurunong. Pariseo, mga Saduceo, they are knowledgeable ng kautusan ni Moses. Pero ang pinili ng Diyos, doon din sa hinubog doon sa kautusan. Amen? Which is si Apostol Pablo. Kaya alam niya kung paano niya dedepensahan ang pananampalataya niya. It makes us see how great our God is, who lives in us despite ng nakaraan natin. Lahat tayo may mga masasamang nakaraan. Amen po ba? Sinong wala? Taas ang kamay. Wala mga pagtaas. Kasi lahat tayo, meron tayong mapait at masamang nakaraan. At ganoon din si Apostol Pablo. Ito po yung naging dahilan, yung past niya, undeniable eh. Hindi niya po tinatago yung nakaraan niya. Amen po ba? Undeniable yung past niya. Isa siya sa mga umuusig at nais magpapatay. Kinakalagad yung mga Kristiyano palabas ng bawat bahay. Amen po ba? Undeniable yung past ni Apostol Pablo. But the gospel makes him transform. Sabi mo sa katabi mo, tinransform siya ng gospel. Ng mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Buhay ni Kristo. Amen po ba? According sa kalooban ng Diyos. At ayun din yung mag-urge sa atin para sumunod sa Diyos. Amen? Hindi dahil sinabi ko. Natataka yung iba, no? Bakit hindi mahigpit ang namumuno dyan? Tatanong, questionable. No. What you are doing for the Lord, not for me. Magsimba ka, ginawa mo yan para sa Diyos. Hindi mo yung ginawa para kanino man. Tumulong ka, ginawa mo yan para sa Diyos. Amen po ba? Ganon din si Apostol Pablo. Kaya nakita nyo, no? Hindi man sabihin kung gaano siya ka-depressed. Kasi silent yung Bible eh. Pero we can see the encouragement of God knowing yung pinagdaraanan ni Apostol Pablo. Kanya sinasabi sa kay Pablo, laksan mo ang iyong loob. Amen po ba? Gospel makes us be obedient to His will. When God calls, He transforms. Sabi mo sa katabi, pag tinawag ka ng Diyos, babaguhin ka ng Diyos. At kapag nangusap ang Diyos, wala tayong magagawa kundi sumunod. Amen? Paul speaks with consistency. Walang nagbago sa pahayag ni Apostol Pablo. Simula sa umpisa na pinag-aralan natin ng Book of Acts hanggang sa ngayon at sa last chapter next week, walang nagbago. Consistent yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya naman, hindi nag-atubiling ipangaral ni Apostol Pablo ang kanyang pananampalataya kay Kristo. Sa harap ng kapulungan ng matataas na opisyal ng mga Hudyo, maging kay Gobernador Festo at Haring Agripa. Alam niyo ba yung nakaka-bless at hindi ko makakalimutan sa sinabi ni Pablo nung siya'y nag-testimony, siya ay yung dinepensahan niya yung pananampalataya niya sa harapan ni Haring Agripa. Sabi niya po, sinabi ni Agripa kay Pablo, sa palagay mo ba'y mahihikayat mo akong maging Kristiyano sa maikling panahon? Acts chapter 26 verse 28. Verse 29. Sumagot si Pablo, loobin nawa ng Diyos, hindi lamang kayo, kundi lahat ng nakakarinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko maliban sa panikalang ito. Yun yung nais ng Panginoon. At ayun din yung nag-urge sa puso ni Pablo na hindi ikahiyang
ating pangaral si Kristo. Amen po ba? Being a preacher is not an obligation. It is a sacrifice of worship. Amen? Sakripisyo yan ang pananampalataya mo sa Diyos. Hindi yan kabigatan at hindi nakita ni Pablo na kahit nasa bingid na siya ng kamatayan, naging pabigat sa kanya ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi kabigatan ng pangangaral, kundi ito'y pagpapala ng ating Panginoong Diyos, sapagkat hindi lamang tayo ang nais na maligtas, maging ang lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos ang nais maligtas ng Panginoon. At tayo po'y dadako na sa Acts chapter 27, the warning and assurance of God. So meron tayong tatlong puntos na pag-aaralan. The voyage begins and the warning ignored. The great storm and the loss of hope, the shipwreck and a safe rescue. So pag-aralan po natin. So kung makikita po ninyo, from Caesarea, o ito'y matatagpuan sa Israel, si Apostol Pablo, dahil po dapat sana ay siya'y napawalang sala na, no? Pero dahil lamang sa gusto niyang humarap sa emperador, kailangan niyang dumayo papunta ng Roma. Amen po ba? So, siya po ay maglalayag, dahil hindi pa uso ang eroplano sa panahon na yan, siya po ay naglalayag, ang kanilang form of transportation is barko. Okay, ship. So, siya po ay yan, makita natin, papuntang Sidon, Cyprus, Fair Havens, at yun po dun papasok yung matinding bagyo na kanilang pagdadaanan na sila ay dalhin sa Malta. And in chapter 27, hindi po nila alam kung ano yung lugar na yon. But then sa chapter 28, malinaw na sinabi na yung island na yon ay Malta. So, pag-aralan po natin. Ayan. Una, the voyage begins and warnings ignored. So, sabi dito, Proverbs chapter 12, verse 15, the way of fools seems right to them. Ganun naman no? Sa tingin ng mga mangmang, tama yung kanilang dinadaanan. But the wise listen to advice. Yung matalino, nakikinig ng payo. Amen? Kapag pinapayuhan tayo, hindi ibig sabihin yan, sinasaklawan na yung buhay natin. Ang matalino po, ang totoong matalino ay tumatanggap ng payo. Ganun po ang mangyayari mamaya. Makikita natin kung wise ba or fool itong mga kasama ni Pablo sa barko o sa bangka. Sabi dito, ignore God's warning can lead to danger, but God's plan will prevail. So pag-aralan po natin. Naglakbay si Pablo papuntang Roma. So galing siyang Caesarea sa Jerusalem, siya po ay papunta na ng Roma. Nang mapagpasyahan, dapat kaming maglayag papuntang Italia, si Pablo at ang ilan pang mga bilanggo ay ipinailalim sa pamamahala ni Julio. So sino po ba itong si Julio? Si Julio, sabi dito, isang kapitan ng hukbong Romano na tinatawag na batalyon ng emperador. So kung makikita po natin, si Julio po dito, ayan, si Julio ay isang kapitan ng hukbong Romano. And tinawag siya batalyon ng emperador. Sabi dito sa sumunod, sumakay kami sa isang barkong galing sa Adramitio, papuntang lawlawigan ng Asya, at naglakbay kami kasama si Aristarco. So, kung makikita po natin ang Adramitio, o yung tinatawag sa English na Adramitium, ito po'y seaport o daungan sa northeast coast ng Roman province na modern Turkey sa panahon po natin ngayon. Sino naman itong si Aristarchus o si Aristarco? Siya po ay devoted and faithful companion ni Apostol Pablo. Siya po ay Jewish Christian o tinatawag na Hudyong Kristiyano. Siya po ay galing sa Greek, sa city ng Thessalonica na matatagpuan sa
doon ng Macedonia. So sabi po dito, 5 beses po, kung sa pagkakaalam niyo, matandaan ninyo, no? 5 beses nabanggit si Aristarchus sa Biblia. Siya po ay laging kasama ni Apostol Pablo. Kasama siya ni Apostol Pablo sa riot nung siya ay nakulong doon dito sa paglalayag na ito. At matatagpuan din po natin yan sa talata na yan sa Gawa chapter 19 verse 29. Ayan, isulat na lang po ninyo sa Gawa chapter 20 verse 4 at itong Roma na ating pinag-aaralan. At nabanggit din po siya sa Colossians and Philemon. Sa Philemon, tinawag po siya ni Apostol Pablo na fellow worker. At pagdating sa Colossians chapter 4 verse 10, tinawag din siya ni Apostol Pablo na fellow prisoner. So, ibig sabihin, kasama pa lang bilanggo dito si Aristarco na dadalhin sa Roma. So, sabi dito sa sumunod, na isang taga-Macedonia na nagmula sa Thessalonica. Kinabukasan, dumaong kami sa Sidon. Mabuti ang pakikitungo ni Julio kay Pablo, pinahintulutan niya itong makadalaw sa kanyang mga kaibigan upang matulungan siya sa kanyang mga pangangailangan. Sa mga hindi po nakakaalam, bakit may ganong pabor si Apostol Pablo? Dahil kapag ikaw ay Romano, si Paul po ay hindi lamang Hudyo, no? Siya po ay Romano. At kapag siya ay Romans, kung meron silang pabor, kapag sila ay nakabilanggo. Kumbaga, dito sa atin, yung mga nabibilanggong may mga opisyalis, may mga house arrest, may pagkain, pwedeng dalawin, kung ganun po, kumbaga, alam ninyo yung buhay ni Dilema, no? Petiks, yung mga presidenteng mga nakakulong. So, ganun po natin pwedeng ihalintulad. Kapag ikaw ay naging bilanggo ng Romano, meron kang pribilehiyo, makatanggap ng tulong, makalabas. So, ganun po yung pribilehiyo ni Apostol Pablo. So, sabi dito, mabuti yung pakikitungo sa kanya ng kapitan na si Julio. Kaya pinahintulutan siyang madalaw ang kanyang mga kaibigan at matulungan siya sa kanyang pangangailangan. So, sabi po dito sa verse 4, mula roon ay naglakbay kami muli. At dahil sa pasalungat ang hangin, kami nabaybay sa gawing silangan ng Cyprus upang magkubli. Dumaan kami sa tapat ng Sicilia at Pamphylia at kami dumating sa Mira. So kung makikita po natin yan, yung mga nabanggit na yan ay matatagpuan sa Turkey, modern day Turkey sa panahon natin ngayon. And sabi po dito, ang kapitan ng mga sundalo ay nakita roon ang isang barko mula sa Alejandria papuntang Italia at inilipat niya kami doon. So doon sa kanilang sinasakyan, nilipat sila dahil nakita nga ng kapitan na merong papuntang Italia na barko. Mabagal ang aming paglalakbay. Tumagal ito ng maraming araw at nahirapan kami bago makarating sa tapat ng Sinido. Buhat dito'y hindi namin matawid ang kalawakan ng dagat sapagkat pasalungat kami sa hangin. So, kung titignan ninyo, nagsisail ka ng ganyan, yung hangin, pa ganun. Diba? Mas madali pong mag-sail kapag ang hangin ay pareho. Di po ba? Aanudin ka lang. Pero kung ang hangin ay salungat sa'yo, napakahirap po sa kapitan na dumaan sa ganong dagat o sa ganong daanan. So sabi po dito sa sumunod, kaya nagpunta kami sa Creta at nagkubli ng Creta na nagkubli ng hangin sa tapat ng Salmone. So, sabi dito, so lahat po yan ay matatagpuan sa Turkey or sa Greece. Ayan, sabi dito, itong Salmone or Cape of Salmone matatagpuan po sa Greece, modern Greece sa panahon natin ngayon. Nanirahan kaming nahirapan kaming namaybay sa tabi hanggang sa marating namin ang puok na tinatawag na mabuting daungan o yung tinatawag na
fair heaven. Sa ibang translation naman, magagandang daungan. So sabi dito, ano ba itong fair heaven na ito? Sabi dito na malapit sa bayan ng Lasea. Mahabang panahon na kaming naglalakbay, mapanganib na ang magpatuloy dahil nakaraan na ang araw ng pag-aayuno. Kaya pinayuhan sila ni Pablo, sinabi niya, mga Ginoo, tingin ko'y mapanganib ang maglakbay mula ngayon at mapipinsala ang mga kargamento at ang barko at ang mapapanganib pati ang ating buhay o ang buhay natin. So bakit no? Sa panahon po na yan, sabi po sa mga Bible scholar, ang kanilang ang estimated na kanilang paglalayag ay approximately October. And during dyan sa area na yan, ayun po yung storm season nila o yung rainy season nila. So talaga naman na mahirap maglakbay. So hindi lamang si Pablo at nakikita niya rin po, no? At hindi lang sa dahil nakikita niya, alam niya at nagpapahayag ang Diyos sa kanya na delikado na magpatuloy pa sila ng paglalakbay. And sabi po dito sa sumunod, ngunit higit na pinahalagahan ng kapitan ng mga sundalo ang salita ng may-ari at kapitan ng barko kesa sa payo ni Pablo. Hindi dahil mabuting tigilan ng daungan iyon, kundi panahon ng taglamig. Minabuti ng nakararami na magpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa pag-asang makarating sila sa Phoenix at doon magpalipas ng taglamig. Ito'y isang daungan sa Creta na nakaharap sa hilagang kanluran at timog kanluran. So bakit po, no? Bakit hindi sila doon na lang magstay sa fair heaven o yung tinatawag na magagandang daungan o mabuting daungan? Ayon po sa mga biblical scholar o mga Bible theologians, doon po sa lugar na yun ay kulang po yung pasilidad. Dahil open area sila, syempre, taglamig yun, hindi din sila makakasurvive. Pero mas mabuti na yun kesa sila ay maglayag sa dagat na salungat ang hangin. Di po ba? So parang mong sinasalungat yung malalaking alon. Sino na pong naka-experience nun? Di po ba? So sabi dito, kulang sila sa pasilidad. Hindi lamang sa pasilidad, maging sa libingan at wala silang sapat na supplies. Comfortable yung hinahanap ng kapitan. And wala din po silang matutuluyan para sa mahabang taglamig. They want comfort, but they got suffering. Mamaya pag-aralan natin. Minsan sa katigasan ng ulo, doon tayo napapahamak. Amen po ba? Gusto natin ng comfort, pero ang ending, we suffer because of our wrong choices. Amen po ba? Because yung consequences ng pag-ignore nila sa warning ni Apostol Pablo, which is pag-aaralan natin mamaya, no? Kung paano sila, nandoon po yung takot, pag-aalala, dahil hindi sila nakinig. Amen po ba? Napakalaking factor ng pakikinig. Sabi mo sa katabi mo, napakalaking factor ng pakikinig. And sabi po dito, bakit sa Phoenix? Ito pong Phoenix na ito ay matatagpuan sa seaport ng Creta, sa timog kanluran. Sabi nga, baybayin o yung tinatawag na modern Lotro, Greece. Instead na sundin nila si Apostol Pablo, hindi nila sinunod. Bakit? Ganyan naman tayong mga karamihan no? Ganun din sa ating comparing sa atin, we want comfort. Sabi mo sa katabi mo, we want comfort. Ayaw natin ng sacrifice. Mas padalingan naman yung comfort kaysa sacrifice. Di po ba? Yung simpleng wala kang matuluyan, wala kang makain o supply, ay higit na mas mahalaga kaysa ilagay mo yung sarili mo sa tiyak na kapahamakan. Amen po ba? Ganun po yung nangyari dito. Sometimes, God allows those problems
para makita natin kung gaano kabuti ang Diyos. Amen po ba? So, tuloy natin. Pangalawang puntos, the great storm and the lost hope. This is what the Lord says. Sabi sa Jeremiah 17, verse 5. Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. Pakasumpain ang mga taong nagtitiwala sa kapwa-tao. Sabi po yan sa book of Jeremiah. When the storm comes and hope is gone, trust in the promise of God. Amen? Kasi minsan hindi rin naman natin mapipigilan yung mga wrong choices natin. Amen? Kaya ako hindi ko kayo pinipigilan kapag may gusto kayong gawin. But all I can do is to encourage and remind each and every one of us. At kapag nandun ka na along the way, dahil hindi ka nakinig, I trust the Lord who works na kumilos sa buhay ko at kumilos sa buhay ng taong napaalalahanan ko. Amen po ba? Wala kayo sa kamay ko. We are all in God's hands. Sabi mo sa katabi mo, nasa kamay tayo ng Diyos. Amen? And grasya ng Panginoon na kahit minsan hindi tayo nakakasunod sa Diyos, tinutubig tayo ng Diyos. Amen? Ganun yung ginawa sa kanila. Pag-aralan natin. Ang bagyo sa dagat, umihip ng marahan ang hangin buhat sa timog, kaya't inakala nilang maaari na silang umalis. Merong sign eh. Umihip na eh. Sa timog, pwede na tayo umalis, okay na yan. Di po ba? Sabi dito, kaya't inakala nilang maaari na silang umalis, isinampan nila ang angkla at sila'y namaybay sa Kreta. Ngunit hindi nagtagal, bumugso sa pulo ang isang malakas na hangin, tinatawag na hanging hilagang silangan. Hinampas nito ang barko at dahil hindi kami makasalungat, nagpatangay na lamang kami sa hangin. Di mo ba? Ang tigas ng ulo niyo eh. Kung ako si Pablo, ipaparaphrase ko, ganun yung sasabihin ko. Pero hindi. Ano sasabihin ni Pablo? Pag-aralan natin. Sabi niya dito, tingnan muna natin, no? So, nandito na sila. Ayan, dito, sa Fair Haven. At dahil nga, sila nais nilang pumunta doon sa kanilang, sabi dito, gusto nilang pumunta doon sa magandang daungan, sa Fair Haven. Dito nila gusto sanang pumunta, no? Pero nalayag sila patungo dito sa Malta kasi yung hangin, sila ay tinutulak na pababa. Nare-route na sila. Na mali na yung ruta nila. Dahil nga may bagyo. So sabi po dito sa sumunod, nang magkubli kami sa isang maliit na pulo na tinatawag na Cauda, na isang namin ang bangka ng barko. Ngunit nahirapan kami bago nagawa iyon. Nang maisampa na ito, tinalian nila ng malalaking lubid ang barko, ngunit natakot silang sumadsad sa buhanginan ng Sirte. Kaya't ibinaba nila ang layag at kami napaanod na lamang. Patuloy na lumakas ang bagyo, kaya't kinabukasan sinimulan nilang itapon sa dagat ang mga kargamento. At sumunod na araw, itinapon din nila ang mga kagamitan ng barko. Which is, andyan yung mga necessities. Di po ba? Na, kung tutuusin, if they stop doon sa Fair Haven, na nais ni Pablo, di ba, gusto nila sanang mag-stop doon sa Fair Haven. Di ba? Pero ang nais nila pumunta doon sa Creta. Doon na lang sila dumaong. Kung makikita natin dito, meron ng supply ang Panginoon sa kanila. Pero hindi sila nakinig kay Pablo. Minsan, kailangan natin to. Sabihin mo sa katabi mo, God allows the storm in our lives para turuan tayo. Amen?
Minsan kasi talagang matigas. In our human nature, we are stubborn. Sabi mo sa katabi mo, stubborn tayo. In our human nature. Di po ba? Ganon din sila. Matagal namin di nakita ang araw at ang mga bituin at hindi rin umupa ang napakalakas na bagyo. Imagine, no? Andun sila sa bigid ng kamatayan sa barko. Kaya't nawalan na kami ng pag-asang makakaligtas pa. Sometimes, nandun na tayo sa critical ng buhay natin na minsan inisip na, Lord, kunin mo na lang ako. Mamamatay din naman ako eh. Di ba ba? Kanya kasi yung mga estimiento ng mga nawawalan ng pag-asa dahil sa mga pag-aalala, pero hindi natin nakikita. Lord, ano yung tinuturo mo? Sabi mo sa katabi mo, ano ang tinuturo mo, Panginoon? May tinuturo sa atin ng Diyos. Sabi dito, dahil matagal nang hindi kumakain ang mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita, mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Kreta, hindi sana nating inabot ang ganitong pinsala. Ito ngayon ang payo ko. Lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo, kaya lamang mawawasak ang barko. Di po ba? Sometimes, ito yung kailangan natin i-sacrifice. Yung comfort zone natin. Sabi mo sa katabi mo, yung comfort zone natin. Para makasunod tayo sa Diyos. God allows to ruin our comfort zone so that we can move out para gawin ang kalooban ng Diyos. Bakit? Tigas kasi ng ulo eh. Ayaw makinig. Kung nakinig lamang kayo, ayun yung sabi ni Pablo eh. Minsan ganyan din tayo, no? Minsan yun yung ending ng buhay natin, kung nakinig lamang ako. Di ba? Di lang naman sila, pati din tayo. Sabi mo sa kanay mo, pati din tayo. Kung nakinig lamang tayo. Amen? Pero ba yung nais ng Panginoon sa atin? Ano yung nais ng Panginoon sa atin? Yung sumunod tayo ng bukal sa puso. Dumating man, yung sacrifice, hindi ganyan. Aabot sa bingit ng kamatayan. Amen? Pero yung great grace ng Panginoon, pinahintulot niya yon para maipakita na napakabuti ng Diyos sa atin. Amen? Napakabuti ng Diyos sa kanila. Ito ay yung payo ni Pablo. Lakasan ninyo ang loob ninyo. Sabi mo sa katabi mo, lakasan mo ang loob mo. Walang mamamatay ni isa man. Imagine mo, imposible yun, no? Bagyo na hindi tumitigil, walang mamamatay. Pero ganun yung faith ni Pablo sa Panginoon na tagapagligtas niya. Amen po ba? So sabi dito, nagpakita sa aking kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na nagmamay-ari sa akin, ang siya kong pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng kasama mong maglalakbay. Sabi mo sa katabi mo, magkakasama tayo sa paglalakbay. Amen? Ano man yung sakripisyo na naranasan nila, naranasan din ni Pablo. Pinahintulot na maranasan din ni Pablo para ipakita sa matitigas na ulo na merong Diyos na handang umalalay at magligtas kahit sa bingit ng kamatayan. Amen po ba? That is the biblical truth. Kaya tibayan ninyo ang inyong loob, mga kasama, na nanalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Tayo ba'y naniniwala sa sinabi ng Diyos sa atin? Amen. Ayun yung dapat nating panghawakan. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, kung paano niyang in-encourage ang mga anak niya in early Christians, ganun din sa atin. Nagbago
nagbago ba ang Diyos? Hindi. Never nagbago ang Diyos natin. Kaya sabi dito, kaya lamang mapapadpad tayo sa isang pulo. And sabi dito, sumunod, 14 na gabi. Imagine, 2 weeks silang nandoon sa dagat. Nakikipagbayo. Saan? Sa bagyo. Nanuoy kami napadpad sa gitna ng dagat ng Mediteraneo. Nang maghahating gabi na, napuna ng mga mandaragat na malapit na kami sa Pangpang. Gamit ang isang panaling may pabigat sa dulo, sinukat nila ang lalim ng tubig at nakitang may 40 metrong ito. Pasulumpan pa nila ng bahagya, muli nilang sinukat, nakita nila na 30 meters na lamang. Natakot na sumadsad kami sa batuhan, inuhulog nila ang 4 na angkla at sa hulihan ng barko at ipinanalangin mag-umaga na sana. Imagine, kasi bakit mag-umaga na? Napakadilim niyan. Ang panahon na yan. Kung may kailangan ka, hindi mo agad makikita kahit kasi may gasera ka, mamamatay dahil sa lakas ng bagyo. Imagine yun. Diba? May mata ka pero hindi mo ganun magamit dahil sa sobrang lakas ng bagyo. Sinabi din dyan na walang bituin, walang buwan. Silang nakita na sana man lang magamit na liwanag doon sa barko. Imagine nyo ba? Diba ba? So sabi dito, kaya ganun na lang yung prayer nila na sana Lord mag-umaga na. Diba ba? Tinangkal ang mga mandaragat na tumakas mula sa barko, kaya ibinaba nila sa tubig ang bangka at nagkunwari maghuhulog ng angkla sa unahan ng barko. Ngunit sinabi ni Pablo sa kapitan at sa mga sundalo, kapag hindi na natili sa barko ang mga taong iyan, hindi kayo maliligtas. It is not about staying in the ship. It is about obedience to the Lord. Amen? Kasi ano ba yung assurance na sinabi ng Panginoon? Wala ni isang mamamatay sa kanila. Pero hindi sila naniniwala. Sino ba naman? Hindi nila kilala yung Diyos ni Pablo eh. Di po ba? Kaya sabi ni Pablo, kapag hindi kayo nanatili sa barko, ang mga taong iyan, hindi kayo maliligtas. Kaya nilagot ng mga kawal, ako din naman, nilagot ng mga kawal ang lubid ng bangka at hinayaan itong mahulog. Nang mag-uumaga na, silang lahat ay hinimok ni Pablo upang kumain. Yung unang sabi niya kumain, hindi pa rin sila kumain. Kaya dito, sa 14 days na, in-urge na sila ni Pablo, kumain na. 14 na araw na ngayon, kayo'y hindi kumakain dahil sa pagkabalisa at paghihintay. Ganyan tayo minsan, no? Kapag puno ng worries yung isipan natin, hindi ka makakain. Parang yung isang subo mo, parang busog ka na. Kung minsan tinitingnan mo pala yung pagkain, ayaw mo na, hindi mo malunok. Kasi mas nangingibabaw yung anxiety and depression. Ayun po yung normal na response ng katawan natin. Kasi tumataas na yung acid mo eh. Di po ba? Kaya kahit tingnan mo yan, parang hindi mo man lang malunok yung pagkain. Di po? Kasi nga, mas naaalala, mas nahihirapan ang ating katawan na mag-absorb ng pagkain. Pero dahil sa encouragement ni Pablo, sabi niya dito sa verse 34, kumain na kayo. Kailangan ninyo ito upang kayo'y makaligtas. Hindi nga sila namatay sa bagyo. Namatay naman sa gutom. Kaya naman sabi dito ni Pablo, kumain na kayo para kayo'y makaligtas. Hindi mapapahamak ang sino man sa inyo. Ilang beses inulit ni Pablo. Kasi ayun yung assurance ng Panginoon. Di po ba? Sabi mo sa katabi mo, kailangan din alagaan ng pisikal. Amen? Kapag dumadaan tayo sa bagyo ng buhay natin, huwag tayong maging stubborn o hangal. Na yung katawan mo magsasakripisyo, hindi ka kakain. No, hindi yun yung nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon ay maligtas tayo.
alis tayo doon sa bagay na nagpapahirap sa atin. Bakit tayo dumaan doon? Para turuan tayo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, para turuan tayo. Ganun yung ginawa ng Diyos sa mga naglalayag na kasama ni Pablo. Sabi dito at pagkasabi nito, kumuha siya ng tinapay, nagkaroon ng fellowship. The fellowship, kung ano yung ginawa ng fellowship of the saints, ganun yung ginawa ni Pablo. Sabi dito, kumuha siya ng tinapay at sa harapan ng lahat nagpasalamat siya sa Diyos at pinagpira-piraso ang tinapay at kumain. Lumakas ang loob ng lahat at sila'y kumain. So kailangan may mangunguna talaga yun, no? Na kumain para lahat magsipagkainan. Pinamunahan ni Pablo. That is because of the faith of Paul. Sabi mo sa katabi mo. Dahil sa pananampalataya ni Paul, na kahit tumaranas ng pagsubok, nagagawa niya pa rin yung dapat niyang gawin para sa Panginoon. Amen po ba? Lumakas ang loob ng lahat at sila'y kumain. Kaming lahat ay 200, imagine, no? 276 na nandoon sa barko. Ang dami. Nang mabusog sila, itinapon nila sa dagat ang mga kargang trigo upang gumaan ng barko. Siyempre nga naman, nabusog na sila, bumigat sila. So, kailangan nilang magbawas ng kargamento. So, sabi dito sa pangatlo, last points natin, the shipwreck and the safe rescue. He stilled the storm. Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos ang nagpapatila ng ulan. Amen? Yung Diyos ba ni Pablo, hindi natin Diyos? Hindi. Diyos natin yan. Amen? Kung sino yung Diyos ni Pablo, Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at maging ng mga Kristiyano noong unang panahon, sabi mo sa katabi mo, Diyos mo din yan. Bakit ka natatakot? Bakit ka pinanghihinaan ng loob? Amen po ba? The waves of the sea were hushed. No matter how fierce the storm, God brings safety. Sabi mo sa katabi mo, kahit gaano kabigat ang bagyo ng buhay, nagbibigay ang Panginoon ng paraan para tayo makaligtas. Amen? Sabi sa sumunod, ang pagkawasak ng barko, nang mag-uumaga na, nakatanaw na sila sa lupa, ngunit hindi nila alam kung anong lugar iyon. Napansin na nila ang isang luok na may dalang pasigan at binabalak nilang igawi doon ang barko. Ngunit, kung maaari. Kaya't pinutol nila ang tali ng mga angkla at iniwan ang mga ito sa dagat. Kinalagdin nila ang mga tali ng timon at tinaas sa layag ang unahan upang ang barko'y itulak ng hangin papunta sa dalampasigan. Ngunit, nasadsad ang barko sa parteng mababaw. Bumaon sa unahan ang unahan ng barko kaya't hindi sila makaalis. Samantala, ang hulihan naman ay nawasak dahil sa kahampas ng malakas na alon. Binalak ng mga kawal na patayin ang mga bilanggo upang walang makalangoy at makatakas. Siyempre, bakit? Kapag nakatakas yung mga bilanggo, sila yung mapapahamak. Yung mga kawal, kaya ang dami nila eh. 276, di po ba? Imagine that. Kaya sabi ng mga kawal, baka makatakas itong mga bilanggo na ito. Nagbalak sila na patayin na lang. Sabi dito, subalit, nais ng kapitan, see the favor of God. Nais ng kapitan ng mga kawal na iligtas si Pablo, kaya pinagbawalan ito ang mga kawal. Sa halip, pinatalon niya sa tubig ang lahat ng marurunong lumangoy upang makarating sa pangpang. Ang iba'y inutusan niyang sumunod na nakahawak sa mga tablang operasyon ng barko. Sa gayon, kaming lahat ay nakarating sa dalampasigan. Napakabuti ng Panginoon. Amen? Alam niyo po ba, God always shows warning, but sometimes people always choose comfort. Sabi ko nga kanina. And mas gusto natin
we will have to go against the Lord, against His will. Bakit? Kasi yun yung comfort mo eh. Sa tingin mo, ayun yung sa tingin natin, pero hindi sa tingin ng Diyos. Pero kahit ganun yung mga maling desisyon natin, dinilid pa rin tayo ni God. Amen? Yun nga lang, there is consequence. There are always consequences. Amen? Sabi nga dito, but good thing, our reroute, even its hardest way, we can see God's goodness and opportunity to speak His truths and to whom He has called us. Yung tumawag sa atin, hindi yan basta-basta. Nais lang ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya. Yung simpleng pag-oo natin sa Panginoon, mas napagagaan ang buhay natin. Though hindi madali, pero sabi nga, yung yoke na binibigay sa atin ng Panginoon is easy. Burden is light, magaan. Pero kapag pinili natin to go against the Lord, laging may consequences. Pero hindi pa rin tayo makatakas sa Panginoon. That consequence na natanggap natin, ginagamit ng Diyos para sumunod sa Kanya. Amen? Para sumunod sa Diyos. Tinatakasan mo ang Diyos, you have to face the consequence. You say no to God, you must face the consequence. But that consequence that God is allowing na maranasan natin, hindi parusa yan. Hindi paghihirap yan. Kundi pagtutuwid ng Diyos para tayo'y buong-buong sumunod sa Kanya. Amen po ba? Sometimes we follow God partially. Pero hindi yun yung nais ng Panginoon sa atin. The disobedience to God leads us to fear, worries, anxiety, losing hopes sometimes, wanting na mamatay na lang tayo. Di po ba? Dito sa mga pinagdaraanan natin. Dahil sa mga hirap na pinagdaraanan natin. But wait, there's more. Nais ng Panginoon na yung pagpili mo na hindi pagsunod sa Kanya ang maging dahilan para i-mold ka. Sabi mo sa katabi mo, i-mold tayo. I-discipline tayo. At tulungan tayo na buong-buong sumunod sa Diyos. Amen? And may purpose ang Lord. Pagpunta nila dyan sa Malta, gagamitin pa rin si Pablo na maipangaral ang salita ng Diyos. This passage is not just about staying in the ship. Katulad nung napag-aralan natin last week. It's not about staying in the ship. It is about obedience to God. Sabi mo sa katabi mo, it is about obedience to God. It is not about comfort, but it's about sacrificial obedience to God. Amen po ba? Handa na ba tayo magsakripisyo sa pagsunod sa Panginoon? May nagsabi sa akin, no? Kailangan mo maging stricto para sumunod yan. No! Maging stricto ako o hindi. Susunod kayo dahil sa Diyos, hindi dahil sa akin. Amen? Hindi dahil sinabi ko, kundi sinabi ng Diyos. Amen po ba? Kasi hindi ko kayang i-force. It's really hard. Baka ako yung magkaroon ng anxiety and depression dahil iniisip ko kung paano kayo papasunurin sa Diyos. Kapatid, always remember, if you disobey the Lord, there is always consequence. Hindi dahil ako yung nagbigay ng consequence, kundi ayun yung dahilan, iyon yung naging dahilan ng hindi natin pagsunod sa Diyos. Amen po ba? Na pinagdaanan ng mga nasa barko. Amen po? Lastly, God speaks to warn us. His goodness provides warning. God is with us in the storm. Tanda natin, once we face the consequence, hindi ka pa rin nag-iisa. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pa rin nag-iisa.
Ganun kabuti ang Diyos. Amen po ba? Nung dumaranas ka ng consequence ng sin, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Amen? Iniwan ba sila ng Panginoon? Hindi. Ganun din tayo. Yun nga lang, hardest way. Amen? Meron ng hard way, pero we choose the hardest way because we are stubborn. Matigas ang ulo natin. Amen po ba? God delivers and lead us safely. His goodness gives us assurance. Yun yung kagandahan. Kapag ikaw ay naging Kristiyano, totoong Kristiyano, meron kang katiyakan, kasiguradihan na aalisin ka rin ng Diyos dyan. Amen? Hindi ka mag-stay dyan forever. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mag-stay dyan forever. Nandiyan ka lang para ituwid ka ng Diyos. Amen? I-mold tayo ng Panginoon. That is the assurance. In every season, God remains faithful. Amen po ba? Remains good and great upon our lives. Amen po ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo sa biyaya ng ating Panginoon. Even when the storm rages, God's goodness never fades. And Lord, thank you so much, Panginoon, for allowing the storm in our lives because of our choices sa Panginoon. Sa mga maling pagpili namin, Panginoon, sa mga bagay na inihahain ng mundo. Lord, I pray, even the sacrifices, the smallest sacrifice na ginagawa namin sa iyo, Panginoon, it's all the worth, Panginoon. Everything is worthy, Panginoon. Dahil sa iyo namin ito ginagawa, Panginoong Jesucristo. Ama, kung saan mo man, Panginoon, dinadala ang mga anak mo sa panahon ng kanilang mga bagyo ng buhay, O God. I pray, Panginoon, ikaw po ang patuloy na kumilos sa bawat isa. Makita namin, Panginoon, ang encouragement na nagbumula sa iyong mga salita. Lord, patawad kung minsan, Panginoon, kami ay nakagagawa ng mga desisyon na labag sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, I pray sa mga reroute ng buhay namin, Panginoon, makita namin ang mga kamay mo na kumikilos. Makita namin ang pabor mo na lubos-lubos at higit sa lahat ang pagpapala na pinagkakaloob mo upang maingatan ang buhay na kaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, dalangin namin, dalangin ang puso ko na huwag masayang ang buhay ng mga anak mo na naririto, ng mga anak mo na ini-equip sa bahay pa ng bahang ito, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na magamit para sa iyo lamang, para sa ikararangal ng dakila mong pangalan. Habang inaalam mo na kami mabuhay sa mundong ito, makita namin, Lord God, na kung paano mong binibigyan ng desire si Pablo na sumunod sa kalooban mo, anuman ang sitwasyon ng kanyang buhay, ilagay mo rin po sa puso ng mga lingkod mo na naririto, na hindi kami titigil, hindi kami papatinag sa mga bagyo ng buhay na ipinahihintulot mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Bless your people. Bless the heart of your people. Kung paano kang nag-provide ng pagkain, Panginoon, sa kabila ng pagsubok na pinagdaraanan ng 276 na katao, how much more kami, Panginoon? You shall sustain every needs of your people. In the mighty name of our living God, we have put our faith in you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palobat na. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat sa mensahe ng ating Panginoon.
Ngayon naman po dadako tayo sa pagbibigay. Sabi po sa Kawikaan 10 verse 22, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan, na walang kasamang kabalisahan. Amen. Sabi nga po, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan. Yung kayamanan hindi mauubos, sabi niya sa Pilipos 4:19, buhat sa kayamanan hindi mauubos, ipagkakaloob niya ang lahat ng ating pangangailangan. Mapagkakaloob lang yung kayamanan na yun na hindi mauubos kung kinikilala natin at buong puso nating hinahanap ang ating Panginoon sa buhay natin. Sabi nga po sa Mateo 6:33, pagsumikapan ninyong pagharian ng Diyos at ang lahat ng pangangailangan ninyo ay ipagkakaloob niya sa pangalan ni Jesus. At sabi nga po, yung kayamanan hindi mauubos, kayang-kayang ibigay sa atin ng Panginoon yun. Yung hindi kayang tumbasan ng material na bagay na ipagkakaloob sa atin, yung kapayapaan ng puso at kapayapaan. Sabi nga po, yung karunungan na nagmumula sa Diyos. Sabi nga po sa Kawikaan, ang karunungan ay isang kayamanan ng kaluluwa ng ating pagkain. At ang kaalaman ay mabuti para sa ating kinabukasan. Dahil yung pagpapala ni Yahweh ay kayamanan at walang kasamang kabalisahan. Dahil sa pananampalataya natin, nakatiyakan na mangyayari ang ating inaasahan at panindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Iyon po yung presensya at pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pagbibigay natin ng pakikipagkaisa sa gawain para sa Panginoon, para sa katagumpayan ng gawain para sa Diyos. Magbigay man tayo ng maliit o malaki, ay kalulugdan ng Diyos basta't bukal lang sa ating kalooban. At sabi nga po, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng magandang buhay ng kinabukasan para sa hinaharap upang madulutan tayo ng pag-asa. At tayo ay nagtatanim lang para sa Diyos, para sa ating kinabukasan. Dahil ang Diyos ang nakakaalam ng ang mga sitwasyon ng ating buhay. Ang nais lang ng Diyos ay sumunod tayo sa kanyang kalooban habang hinihintay natin yung pagdating niya. At sa ating pagbibigay, alam natin na yung pagbibigay natin hindi lamang sa material na bagay, kundi tinitingnan ng Diyos yung puso ng anak niya, ng mga naghahandog ng buhay para sa kanya, at sa material na bagay na meron tayo nung naabot ng ating makakaya ng kamay kagalakan sa puso. Ngayon naman po, salamat sa Panginoon sa ating ipagkakaloob ay ipagdasal natin sa ating Panginoon bilang pasasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat dahil ikaw yung unang umibig at nagbigay sa amin na naghandog ng sarili mo para sa aming kaligtasan. Maraming salamat, Panginoong Jesus, na sa aming pagkakaloob, maliit man ito o malaki. Salamat, Panginoon, dahil sa biyayang pagpapala mo na ipinaparanas mo sa amin, sa kalakasan ng aming pangangatawan, kalakasan ng aming isipan, kalakasan ng aming puso, Panginoon. Sa kabila ng aming pagkukulang, ikaw lang ang kayang magpuno nito, Panginoon. Salamat, Panginoon, ikaw ang nagbigay ng karunungan sa amin na magkaroon kami ng kagalakan sa isip at puso ng pagbibigay sa iyo, Panginoon, pagbabalik ng parangal at papuri sa iyo sa anumang meron kami, Panginoon, na pinagpala mo. Salamat, Panginoon, ikaw ang magpapalawak nito at magpapalago upang maging daluyan kami ng pagpapala sa aming pamilya at ganun din po sa iglesyang ito na ninanais mo na nakipagkakaisa sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Dinadalangin din po namin ang bawat isa, Panginoon, sa araw ng darating ng pagpasok
mundo na ito, Panginoon. Salamat sa karunungan, kaalaman, pangunawa, anuman ang sitwasyon ng buhay namin, Panginoon. Patuloy ka naming parangalan at mapapurihan. Marami din po salamat buhat sa kayamanang hindi mauubos. Ipagkaloob mo ang lahat ng aming pangangailangan. Salamat din po, Panginoon, sa magandang buhay, magandang kinabukasan para sa hinaharap upang madulutan kami ng pag-asa. Salamat, Panginoon, dinadalangin din po namin nawa ang kalooban mo ang masunod, hindi po ang aming kalooban. Maraming pong salamat. Dinadalangin din po namin ang mga kapatiran na walang trabaho, Panginoon. Salamat, ikaw lang ang kayang magkaloob sa kanila, Panginoon. Dinadalangin po namin na ikaw po ang makapangyarihang kamay mo ang kumilos, Panginoon, upang maranasan po nila yung kabutihan at kagandahang loob mo, Panginoon, kung gaano kakabuti sa mga anak mo. Maraming pong salamat. Sa iyo po namin ibinabalik ang parangal at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Diyos ng walhati, pag-ibig, puso namin ay bumubuka tulad ng bulaklak sa init. Alisin mo ang dilim ng sala, takot namin ay bawiin. Tagapagbigay ng ligaya, liwanagan namin lalabasin. Ikaw ang ilaw na walang hanggan, awit ng langit sa kalangitan. Mula bundok hanggang karagatan, lahat sumisigaw, ikaw ang hari namin. Dakila ka, O Diyos. Ang iyong pag-ibig sa bawat dakila ka, O Nakikita ko yung nag-tiktok si Sir Robert eh. Ha? Kano sa nag-tiktok? Hindi. Ito lang po. Ano po na po siya ko yung punta tayo na. Punta ka na sa harap. Nasa Iraya. Hindi ko nga na-send sa kanya yung Tutungo na po tayo sa announcement. First week of August po, worship leader si Sister Rina Lee. Tithes and offering si Brother Alvin. Announcement and closing prayer si Brother Lambo. Please continue to invite your kids in church every Sunday. Youth Bible study every Saturday from 8 a.m. to 9 a.m. 30. Dance ministry practice right after youth Bible study. Music team practice every Saturday. They also hold Bible study and fellowship once a month. Mabutak pa yung bunso, mabutak pa yan. Reminders to each and everyone to keep the church area clean inside and outside. Bawal na po pumunta sa kubo upang maiwasan ang anumang pagkasira dito. Children ministry, workshop and training.
Right after service. Right after service po. Theology. Kahit China, hindi kaya mag-edit niya. Papalitan ko yung sa AI. Okay na. Plus? Ang tinig niya, ang layo. Tapos ako drag. Yung pa, isa pa yung pagdating ng worship. Ba't di ka nag-acoustic? Dapat na acoustic naman para yung Medyo sound shock. sabi kasi hindi mas maganda sa acoustic pa pagdating ng tugtog. Kasi We will have advanced theology training today right after service. Announcement. hindi, ano? Ano yung pagdating na Okay. Tayo po hindi pa ganun babae ko. Alam niyo yung parang Lord, maraming salamat sa Lord. kasi may naiinulog ko. Nakikinig, Lord, sa inyong salita. Lord, na may puso at may isip at may iisip mo namin ang inyong salita. Naway, itong matapos po, itong Lord, bigyan niyo po kami, Lord, ng strength and ng faith, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami, Lord, sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray, Amen. Taas po natin ang mga kamay po para sa benediction. Lord, maraming pong salamat sa umaga pong ito, sa itagumpay pong naming gawain sa panambahan po nito. Lord, nagpapasalamat po kami sa iyong mga turo. Alam po namin, Lord, na ito po ay pagsubok lang sa amin. Ibibigay niyo po kami ng mga pagsubok upang kami po ay maging matagumpay po sa lahat ng aming mga gagawin upang ituro po sa amin na tayo po ang pananampalatayaan po namin, Lord God. Ganun din po, Lord, dalangin po sa lahat ng mga kapatiran na nakataas po ng mga kamay. Lord, bigyan niyo po kami ng pusong tunay na maglilingkod po para sa inyo. Nagpapasalamat din po kami, Lord God, sa pag-ibig, sa lahat-lahat po ng ginagawa niyo po sa buhay ng bawat isa. Nagpapasalamat po kami, Lord God. Tanggapin po natin lahat na may pananampalataya, kagalakan, pag-ibig at pag-asa. Ang biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift His countenance towards you and give you peace. Amen. Praise God. Ayan, muli natin awitan ng ating Diyos.